Magandang umaga po sa bawat isa. Pakitignan po muna ang inyo pong katabi bago po tayo magsimula. Pakibati naman. Kumusta ka naman? Sabi mo. Kumusta na? Ito na lang, kumusta ka po, Pastor Obed? Ayan. So, katulad po ng inawit po natin kanina, napakabuti po ng Diyos. Amen po. Sa sobrang kabutihan ng Diyos, hinayaan niya po tayo na mapunta po sa lugar na ito. Tama po? At ako po, konting share ko lang po patungkol po sa isang linggong dumaan. Grabe po yung struggle ko habang nag-aaral ako ng i-share po ngayong umaga. Sobrang daming distraction, iba-iba, na hindi ako makapag-focus talaga kung paano ko siya aaralin. Pero, nung time na talagang sinurrender ko na lahat sa Lord, sabi ko, Lord, wala akong maintindihan. Paintindi mo naman po sa akin. Pinaintindi po sa akin ng Panginoon kung gaano po kahalaga na aralin po natin yung Romans 7 dahil sobrang seryoso po ng Panginoon patungkol po sa buhay po natin bilang Kristiyano. At samahan niyo po ako sa ating pong pagbabasa ng ating pong Biblia. Ang ating pong gagamitin na version ay Pinoy version. If wala pa po kayo nung Pinoy version na Bible, meron po sa online na pwede niyo pong mabili. Sino po yung may Pinoy version dyan? Ayan, si Pastora Sara po. Ayan, Old and New Testament na po yan. And meron po yung maliit, yung na kay Charmaine. Yan po, New Testament. So, yan po yung gagamitin natin na version every time na pag-aaralan po natin yung Roman series. So, kung wala pa naman po, meron naman po ditong kopya. Inaayayahan ko po ang lahat na tumayo sa pagbabasa po ng ating pong salita sa araw na to. Ayan. So, sama-sama po tayong pumunta sa Romans 7. So, verse 1 to verse 23. Paki-check nga po. Ilang verse? 25. Yan. Thank you so much po. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Romans 7 verse 1. Mga kapatid, siguradong maiintindihan nyo ang sasabihin ko kasi alam nyo ang tungkol sa batas. May bisa lang ang batas sa isang tao habang buhay pa siya. Halimbawa, ang isang babaeng kinasal, nakatali siya sa asawa niya hanggang buhay pa ito. Pag namatay na ang mister niya, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya, sa asawa niya. Kaya pag sumama siya sa ibang lalaki habang buhay pa ang mister niya, nagkakasala siya ng pangangaliwa. Pero pag namatay na ang mister niya, malaya na siya. Hindi na ituturing na pangangaliwa kung magpakasal siya sa ibang lalaki. Verse 4. Ganito din sa inyo, mga kapatid. Ayon sa law, parang namatay na din kayo kasi mga parte kayo ng katawan ni Christ. Ngayon, naging parte din kayo ng muling pagkabuhay niya para maging productive kayo sa pagsiserve sa Diyos. Nung namumuhay pa tayo gaya ng ordinaryong tao, malakas ang pagnanasa ng katawan natin na gumawa ng masama dahil sa law at kamatayan ang resulta nun. Pero ngayon, malaya na tayo sa law kasi namatay na tayo dun sa nagkukulong sa atin. Hindi na tayo nagsuserve sa dating gawi ayon sa batas na nakasulat. Pero yung bagong paraan na ng Holy Spirit ang sinusunod natin. Pwede ba nating sabihin na ang law mismo ang ugat ng kasalanan? Siyempre hindi. Pero ang law ang nagsasabi sa akin kung ano ang kasalanan. Kung hindi sinabi ng law na huwag mong pag-interesan ang hindi sa'yo, hindi ko malalaman na may ganun palang pagnanasa. Dahil sa utos na to, nagkaroon ng chance ang kasalanan para buhayin sa akin lahat ng klase ng pagnanasa. Kung walang batas, wala ding kasalanan. Dati rin akong namuhay na malayo sa batas, pero nung nagkaroon ng utos, nabuhay ang kasalanan at namatay ako. Yung utos na dapat magbigay ng buhay sa akin, yun pa ang pumatay sa akin. Nakahanap ng chance ang kasalanan sa utos na to para lokohin at patayin ako. Kaya nga,
banal ang law at ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Pero ibig sabihin ba nito na ang isang bagay na mabuti ang dahilan ng kamatayan ko? Siyempre hindi. Kasalanan ang pumatay sa akin at ginamit nito ang mabuting bagay. Nangyari ito para makita ang totoong nature ng kasalanan. Kaya sa tulong ng utos na ipakita na talagang napakasama ng kasalanan. Alam nating espiritual lang law, pero tao lang ako at binenta para maging alipin ng kasalanan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko ginagawa ang mga bagay na gusto kong gawin, pero yung mga ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Kung yung ayaw ko ang ginagawa ko, sinasabi kong tama ang law. So, hindi talaga ako ang gumagawa nito, pero yung kasalanan na nasa akin. Alam kong walang mabuti sa akin. Ibig kong sabihin sa natural kong pagkatao. Kasi kahit gusto kong gawin ang tama, hindi ko yun magagawa. Hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, pero yung masama na ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Kung ginagawa ko yung ayaw ko, ibig sabihin hindi na ako ang gumagawa nun, kundi yung kasalanan na nasa akin. Kaya naiintindihan ko na kung paano gumagana ang batas. Pag gusto kong gumawa ng tama, nandyan lagi ang masama para pigilan ako. Kaya sa huli, yung masama ang ginagawa ko. Gustong-gusto ko ang batas ng Diyos, pero may iba pang batas na gumagana sa katawan ko. Ito yung batas na lumalaban sa gusto ng isip ko. Under ako sa kontrol ng kasalanan na gumagana sa katawan ko. Hay, kawawa naman ako. Mismong katawan ko ang pumapatay sa akin. Sino ang magliligtas sa akin? Salamat sa Diyos. Gagawin niya ito sa tulong ng Panginoon natin si Jesus Christ. Ito ang sitwasyon ko ngayon, kaya kung sa isip lang, pero sineserve ng natural kong pagkatao ang batas ng kasalanan. Maraming salamat po sa Diyos, sa kanya pong mga salita. Pwede na po tayong maupo. Kung mapapansin po natin, nung nag-aaral po tayo ng Romans 6, last week po, yung title po natin is Malaya Na. Tama po? So, pinag-usapan din po natin dito yung konsepto ng extreme grace. Na familiar po sa extreme grace? Nakita po natin sa Romans 6, yung so much na grace pa, yung sobrang biyaya ng Panginoon sa atin. Tama po. Pero yung extreme grace, ito po kasi yung konsepto na dahil alam mo na patatawarin ka ng Diyos, ginagawa mo itong lisensya para gumawa ng kasalanan. Kesyo patatawarin naman ako ng Diyos Gagawin ko na lang. Magpe-pray na lang ako. Hingi na lang ako ng tawad. That's extreme grace. At ang tao po na nagsasuffer sa extreme grace, hindi po siya tunay na malaya. Dahil hindi niya po naiintindihan kung ano po ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Ngayon naman po, pupunta po tayo sa Romans 7. Sa Romans 7, nakita po natin yung struggle ni Paul. Ang sabi niya po sa verse 24, "Hay, kawawa naman ako." Yung mga katagang kawawa naman ako, minsan po, nagiging iyak din po natin yan sa Lord. Or minsan nagiging iyak natin yan sa sarili natin. Yung kahit anong klaseng gustuhin mo pa na gumawa ng kabutihan, hindi mo magawa. Kaya ang tanging iyak mo na lang sa Lord, kawawa naman ako. Sinong magliligtas sa akin? So, yung tipong alam mong mali, pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Alam mong ikasasama mo, pero paulit-ulit pa rin natin ginagawa. O kaya naman, sinusunod ko naman yung mga tradisyon. Nag-church ako every Sunday. Uma-attend ako ng Bible study. Nagpe-pray naman ako. Pero hindi natin maramdaman yung tunay na pagbabago dito sa puso natin. Dito po papasok ang konsepto ng legalism.
Ayan, so yung legalism po, sinusukat natin ng ating spirituality sa mga bagay na kaya nating gawin at sa mga bagay na hindi natin ginagawa sa pangalan ng Kristyanismo. So in short po, since may word na legal, involved po ang batas dito. At simula pa po ng Old Testament, itinuro na po sa atin, no, meron tayong 10 Commandments, napakadami pong batas. Pagkakaalala ko po, 600 plus nga po sa Old Testament. So puro batas yung sinusunod ng mga tao nung panahon na yon. Hanggang ngayon naman po, di ba? Siyempre sumusunod pa rin po tayo sa batas. Pero noon, makikita po natin sa Old Testament na napakadaming batas na kailangan nilang sundin. So ang nangyayari po, since may legalism nga, yung spiritual po natin na buhay, binabase po natin sa kung ano ang nakasulat sa batas. Gets po? Punta po tayo sa extreme legalism. Kanina, meron tayong extreme grace. Ngayon, extreme legalism. Ano po yung extreme legalism? Yung mga tao po na ito, na nagsasuffer sa ganitong sitwasyon, sinusubukan po nilang mabuhay sa kabanalan na nakadepende po sa sarili nilang standard. At ano yung standard na yon? Na dapat nasusunod nila lahat ng batas. Dapat perfect yung checklist. Perfect yung 10 Commandments. Nasusunod nila lahat ng batas. That's extreme legalism. At yan po ang makikita natin sa Romans 7. So kung magsasuffer po ang isang tao sa ganitong sitwasyon, nadadaan sila sa extreme legalism, dalawa po ang pwede nilang mapuntahan. Pwede po sila maging pretender, kung saan magpapanggap sila na okay sila. Magpapanggap ako na okay ako sa harapan nyo, na banal ako sa harapan nyo. That's pretender. Okay lang lahat, smooth sailing. Wala akong problema. On the other side, pwede kang maging backslide, ang tawag nila. Ano po ibig sabihin nun? Dahil hindi po nila makuha or hindi nila mapantayan yung standard na nilalagay nila sa sarili nila, na binabatay nila dun sa batas, di ko maabot, backslide na lang ako. Hindi ko ma-perfect, alis na lang ako sa church. And both those things are very worst. Kaya sobra po ang iyak ni Paul na ayaw niya po na mapunta po tayo sa sitwasyon na yon. Ayaw po ng Diyos na mapunta tayo sa pagiging pretender or sa pagiging backslider. Kaya dito po sa church, pinapaalala po sa atin lagi ng Diyos kung paano mo tayo mamumuhay ng naaayon po sa katotohanan at hindi po sa tradisyon. Kaya ang tanong po natin ngayon, paano po ba talaga tayong mabubuhay ng malaya? Paano po ba talaga tayong mananalo sa kada laban na meron tayo? At ano po ba ang role ng batas na sinasabi ni Paul dito sa Romans 7? Kanina po nabasa na po natin yung whole chapter. Ngayon naman po hihimay-himayin po natin isa-isa. Tignan po natin sa unang bahagi ng Romans 7 para maintindihan po natin ang role ng batas. Yung kapangyarihan po nito, yung hangganan po nito, at kung gaano po natin kailangan ng tagapagligtas. So ang title po natin, hindi batas, kundi tagapagligtas. Pakisabi po sa katabi mo, hindi batas, Okay. So, binasa po natin yung Romans 7 verse 1 to 25. Ayan. Sa unang punto po natin, makikita po natin dito kung ano po ba yung kapangyarihan ng batas. Makikita natin yan sa verse 1 to 6. Ano po?
So sabi po sa verse 1, mga kapatid, siguradong maiintindihan nyo ang sasabihin ko kasi alam nyo ang tungkol sa batas. May bisa lang ang batas sa isang taong habang buhay siya. Malinaw na malinaw po sa atin, ano po ba ang role ng batas? Dito po sa lupa, may mga batas din po tayo, tama po? Sa Philippines, we have so many laws na kailangan po nating sundin para hindi po tayo makulong o hindi tayo mabigyan ng parusa. So lahat po umiikot sa batas. Sabi nga po, no one is above the law. Lahat tayo saklaw ng batas. Dahil buhay pa tayo. Mawawala po ang bisa ng batas once na mamatay tayo. Gets po? So, ang batas ay may saklaw at kapangyarihan sa isang taong buhay pa. Kapag ang tao ay buhay pa sa kanyang dating pagkatao, siya ay saklaw pa ng kautusan. So ano po ba sinasabi ni Paul dito? Hindi lang po ito tungkol sa ating pong physical na mundo. Ito po ay tungkol sa ating spiritual. Ginamit po ni Paul dyan yung illustration ng kasal. Sino po ang mga kasal na? Ang may mga asawa. May asawang buhay. Ayan. So, matawa kayo. Ayan. So, may mga batas po na dapat sinusunod pa din, di ba? Kapag kasal kayo. So, pag once na yung isa, nakipagrelasyon siya sa iba, na hindi niya asawa, ano pong kasalanan yon? Pangangalunya. It's either adultery or concubinage. Pero pag namatay yung isa sa kanila at nag-asawa ng iba, pwede na. Malaya na, sabi ng mga, ayan, malaya na. So, hindi na po saklaw ng batas yung tao na yon dahil nga namatay na siya. At yung kapartner niya ay malaya na. Yan. Ano naman po ang konsepto nito patungkol sa ating spiritual na buhay? Nung bago pa po tayo makakilala sa Diyos, or bago po natin tanggapin si Jesus Christ sa atin, tayo ay saklaw ng batas. Under tayo ng batas. Ano po? Yung salvation natin, naka-base sa batas. Na kapag ginawa mo to, nagkamali ka dito, nagkasala ka, anong kapalit nun? Kamatayan. Nung namatay ka, at muli kang binuhay ng Diyos, hindi po physical spiritual po ito. Nung muling nabuhay ka kasama si Kristo, bago ka ng pagkatao. Ibig sabihin, hindi ka nasaklaw ng batas. Ang salvation mo, na kay Kristo. Pero, ito na po yung pero. Kayo lang naman po ang makakasagot po nito. Ako lang din po makakasagot ito sa sarili ko. Kung talagang namatay po tayo kasama si Kristo, ibabase pa rin po ba natin yung salvation natin sa batas? Ibabase pa din po ba natin sa sarili nating standard yung salvation natin? Ang tao po na namumuhay pa din sa dating niyang pagkatao, tumatakbo po ang buhay niya sa kung anong sinasabi ng batas. Perfectionist, ika nga. Legalist, sabi nila. Pero kung nabuhay ka na talaga ng kasama si Kristo, hindi ka na po saklaw nung batas na yon. Hindi na yon yung may kapangyarihan sa'yo. Pero ang sabi dito, ano ba yung kapangyarihan ng batas para mas maintindihan natin? Una, it binds people while they live. So tayo, di ba, habang buhay pa tayo, sinusunod po natin yung batas na meron po dito sa ating jurisdiction, dito sa Philippines. No? Ganon din po sa spiritual na buhay. Habang buhay ka sa luma mong pagkatao, ang batas ang basehan mo kung ikaw ay righteous or guilty. Diyan mo binabata yung salvation mo. Pangalawa, it defines sin and judgment.
Pinapakita po ng batas o pinapakita po ng law kung ano po yung mga kasalanan. Listahan po yan eh. Listahan niya ng mga kasalanan. At pinapakita din po nito kung ano po yung judgment pag ginawa mo yung kasalanan na yon. Tama po? Pakitapik po yung katabi mo. Pakisabi, it defines sin and judgment. Ayan. At pangatlo po, it controls the old life. Can you everyone say old? Luma. Yung lumang buhay mo, yung nagko-control nun ay yung batas. Okay po? Ayan. Pakitapik po ulit. Yan. Salamat po. Okay. So, meron po kapangyarihan ng batas, pero may hangganan po ito. Tignan po natin yung next po na ipapakita po sa atin ni Paul. Yung nagagawa po ng batas. Nasa verse 7 to 13 po yan. Yan. So, pinapaliwanag po dito na ang batas po ay hindi masama. Ang batas po ay hindi kasalanan. Pinapakita lang po nito kung gaano kasama ang kasalanan. So may tatlong bagay tayong makikita dyan. Una, ipinapakita ng batas kung ano ang kasalanan. So para po itong salamin. Salamin. Sino po may salamin? Yung mirror mirror. Kala na yung dami may salamin eh. Diba? Yung mirror, pag tinignan niyo yung sarili niyo, sasabihin niya bang mali yung ginagawa mo? Sasabihin niya? Siyempre hindi. Di naman magsasalita ang salamin eh. Pero nakikita mong mali. It reflects you. That's the law. Hindi siya masama. Pero pinapakita niya kung ano yung kasalanan. Pangalawa, ginagamit ng kasalanan ang batas. Paano natin masasabi ginagamit ng kasalanan ang batas? Kasi parang contradiction, no? Kasi dapat pag sinabi batas, dapat ito yung ginagawa. Pero paano ginagamit ng kasalanan yung batas? Okay. Ginagamit ng kasalanan ng utos para mas tuksohin po tayo. May picture ako dyan na nilagay. Ayan. Viral to ngayon eh. Kita niyo yung MMDA officer? Tinuturo niya yung napakalaking signage na bawal tumawid dito. Pero itong dalawa na naka-face mask, anong ginagawa nila? Tatawid sila. Ang cute, di ba? Kahit po dito eh. Dito sa paligid pa lang natin. Bawal umihi dito. Pero doon mo mapapasid, doon yung mapanghe. Tama po. Diba? Or, bawal magtapo ng basura dito. Ang laki ng signage, pero puro basura. So, totoo yung sinasabi. Na ginagamit ng kasalanan yung batas. So, ang problema po dito, hindi yung batas. Ang problema po dito, yung puso, yung tao, yung motibo. Di ko nga bisa yung pag-intindi, problema rin eh. Kaya yung iba ang ginagawa na, sige, dito nyo itapon. Tapos wala namang laman dun. Wala namang mga tinatapon dun. Dun pa din sa bawal. Bakit po kaya ganon? Kasi natural po sa tao ang lumabag. Natural po sa atin na lumaban sa batas. Natural po sa atin na pag naintindihan mo yung batas,
Ay, sige, gawin ko nga. No to jaywalking. Ay, sige, dito ko dadaan. 'Di ba? So, pinapatunayan lang po ng batas kung gaano kaseryoso ang kasalanan. Another illustration po na pwede ko po i-share sa inyo. 'Di ba, may mga signage din tayo na bawal tumawid dito, nakamamatay. Tama po. Ang laki-laki nun. Sa EDSA, ang laki nun. Nakamamatay, may multa pa. 'Di ba? Kailangan palagyan ng nakamamatay para matakot. Mga simpleng bagay po yun. Pero kung makikita po natin, pag nilabag natin, ano mangyayari? Nakamamatay. Ang batas po, pinapatunayan lang po niya kung gaano kaseryoso ang kasalanan. Kung anong pwedeng kahinatnan ng isang taong namumuhay sa kasalanan. At yun po ay ang kamatayan. Kung mapapansin din po natin, binanggit niya po sa verse 7 na huwag mong pag-interesan ang hindi sa'yo. Ano po ito sa English? Covetousness. Wow, pakisabi sa katabi mo, covetousness. Wow, spell. Charis. Huwag na yung spell. So yung covetousness po, ito yung pagnanasa mo sa meron yung iba. So, bakit kaya ito yung hinalimbawa ni Paul? Yun po yung definition. Coveting is wanting what's not yours, hindi sa'yo, longing for what God has not given, or desiring what belongs to someone else. Bakit po kaya ito yung example niya, hindi murder, hindi pagnanakaw? Kasi, ang tinitignan po ng batas, hindi lang po external. Ang saklaw po ng batas or sinasabi ng batas, hindi lang po siya sa kung anong nakikita nyo sa labas. Obvious naman kasi pag pumatay ka, mali. External yon, kita eh. Pero yung covetousness or yung pagnanasa, hindi mo yan makikita by your naked eye. Ikaw ang nakakakita niyan sa loob mo. Halimbawa na lang din po, lahat din po ng kasalanan, halos nagsisimula sa covetousness. Paano nangyayari? Si Eva, bago po niya kagatin yung prutas, or bago niya kainin yung prutas, nagnasa muna siya. Si David, si King David, bago siya mag-commit ng adultery, pinagnasaan niya muna si Bathsheba. Si Akan, bago po siya nagnakaw, anong ginawa niya? Nagnasa siya sa ginto. So lahat po ng kasalanan na nakikita po natin by our naked eye or by external factors, nagsisimula po yan sa loob. Kaya ang covetousness, ang example ni Paul, kasi kayo mismo, nakikita nyo yan sa sarili nyo. Ako, nakikita ko sa sarili ko, ano ba yung mga pinagnanasaan ko. Alam ko sa sarili ko, ano yung mga bagay na yun. So pinapakita lang po ni Paul dito kung paano po gumagana yung batas. Nalaman mo na mali yung covetousness. Si Paul, sinabi niya na kung hindi sinabi yun ng batas, that's the 10th commandment po sa 10 commandments, right? Sa pinakahuli siya. Kung hindi niya alam yon na may ganung batas pala, hindi niya alam na meron siyang
pagnanasa sa iba. Hindi niya alam na may ganun palang kasalanan. So yun po yung nagagawa ng batas. It reveals what's inside of you. Hindi po ito masama. Actually, mabuti ito, matuwid. Yun po ang sabi sa Biblia. Pakitapik po yung katabi mo, pakisabi, sumunod ka sa batas. Ngayon po na nakita na po natin yung nagagawa po ng batas. Mabilis lang po ako Number 3 na tayo. Nakikita na po natin kung ano po yung nagagawa ng batas, ano naman po yung hindi po nagagawa ng batas. Sinabi po yan sa verse 14 to 25. So ang batas po ay banal, pero wala itong kapangyarihan baguhin ang puso natin. Ito po ang sinasabi ng ating pong Diyos. Una, pakibasa nga po. Yung seat number, lang. Yung first row lang yung nakikinig. Isa pa po. 1, 2, 3, go. Okay. So, hindi ka kayang ipaglaban mula sa kasalanan. Di ba nga, ginagamit pa nga ng kasalanan ng batas eh. So, hindi ka niya kayang ipaglaban. Kahit po si Paul, isa na po siyang mananampalataya noon, naghirap pa rin po siya sa pakikipaglaban sa kasalanan. Meron po siyang dalawang ako. Hindi po ito split personality Meron lang siyang dalawang ako. Una po, gustong sumunod sa Diyos. At pangalawa, makasalanan at humihila ang kasalanan paatras. Nakita po natin dun na kawawa naman ako. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Yun yung sabi niya. Which is sa atin din minsan, hindi talaga natin maintindihan. Na kahit gusto mong gumawa ng mabuti, ang pinipili mong gawin, yung masama. Kaya meron dalawang naglalaban sa loob natin. Yung kagustuhan natin gumawa ng mabuti, pero yung mga kasalanan na nakapaligid sa atin. Sa pangalawa naman po, hindi nito kayang gawin ang tama para sa'yo. Katulad ng sinabi din po natin kanina, ang isalamin ba, kaya niya bang gawing tama yung kung ano yung nagre-reflect sa kanya? Hindi, di ba? So ang batas po, hindi niya po pwedeng gawing tama yung maling ginawa mo. Hindi niya pwedeng gawing tama yung maling ginawa ko. Hindi niya pwedeng gawin yon kasi pinapakita lang niya na mali yung ginagawa natin. So, it concludes lang po na hindi lahat ng nalalaman po natin ay sapat para masunod po talaga natin kung ano yung sinasabi doon sa batas. Katulad po ng mga example natin kanina. Alam nating bawal. Diba? Alam nating bawal, alam nating mali. Pero hindi po ito sapat para mapasunod niya tayo. The law can inform, but it cannot transform. So hindi po ito solusyon. Para po sa last po na point natin sa number 3. Kung namumuhay pa rin po tayo sa dati nating pamumuhay na binabase po natin yung salvation natin sa kung ano po ang sinasabi ng mga batas sa Biblia, let us reflect. Malaya ka ba talaga? O kinukulong mo yung sarili mo sa konsepto na dapat perfect ka?
So sa last verse po, sa verse 24 to 25, wala pong sinabi si Paul na salamat sa batas. Wala siyang sinabing salamat sa law. Ano pong sinabi niya? Ano po yung sinigaw niya? Salamat sa Diyos. So ang batas po ay nagbibigay po ng kaalaman sa atin, pero hindi po ito nangangahulugan na kaya na po nating sundin lahat po ng nakasulat po sa batas. Hindi po natin kailangan yung kapangyarihan ng batas. Ang kailangan po natin ay ang kapangyarihan ni Kristo. Pakitapik po yung katabi mo. Pakisabing na kay Kristo ang solusyon. Ayan. Kaya ano po ang sagot sa tanong? Hindi batas, kundi tagapagligtas. So may mga bagay po tayo na iniintindi sa mga kanya-kanya po nating buhay. Pero pinapaalala po sa atin na we must be aware kung nasa extreme grace ba tayo, Romans 6, or nasa extreme legalism ba tayo, Romans 7. Dalawang magkasalungat yan eh. Yung extreme grace, gagawa ako ng mali kasi patatawarin naman ako. Sa extreme legalism, gagawin ko lahat ng batas, susundin ko lahat ng batas para matawag akong perfect at makuha ko yung satisfaction ng Diyos. So pinapaalala po sa atin dito ni Paul, yung pwede nating mapuntahan kapag nandun po tayo sa dalawang side na yan. Ang mas worst, parehas mong struggle yan. Kaya pinapaalala po ng Diyos, pinapaalala po ni Jesus Christ sa bawat isa na hindi mo na kailangang mabuhay sa batas, hindi mo kailangan na maging perfect sa harapan ng Diyos. Because you will never. Hindi ka magiging perfect. But, the love of God through Jesus Christ, yun ang solusyon sa buhay mo. Kaya kung may kilala po kayong mga legalist na dapat ganito, dapat ganyan, bawal to, bawal yan. They need also the salvation of Jesus Christ. As well as those people na namumuhay sa extreme grace. They need Jesus Christ. Kailangan po nilang maintindihan, kailangan po natin maintindihan na ang biyaya po ng Diyos ay binigay sa inyo ng buo, pero hindi po ito lisensya para gumawa ng kasalanan. At ang batas, binigay po sa atin ito upang gabay dito sa lupa at hindi po para maging batayan ng relasyon mo sa Diyos.